A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nusalli wa nusallim ala mab'usi rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. As'alullahu awqatakum fi kulli khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga kapatid, nandito naman tayo sa ating paligsahan na ating tatalakayin na rin ang ating mga ibadat. Fiqhul ibadat. Ngayon po, may kasabihan na ma'a'adhamu ma tara min makhluqatillah o min ayatillah. Ang ibig sabihin, ano ba ang pinakamalaki mong nakikita sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na nagiging dahilan ng ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala? Bakit tayo naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala? Anong mga dalil, anong mga palatandaan na ating sinasamba ang ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala? Ang ating pong maisasagot ay a'adhamu ma ara min ayatillah al-layl wan-nahar والشمس والقمر والدليل على ذلك قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. Yan po ang kasabihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinakamalaking nasaksihan ko sa nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay sadyang hindi po kayang gagawin ng tao. Oo. Kaya ako ay naniniwala dahil sa ito ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na kailanman ay wala pong taong makakayang lumikha ng kagaya ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kagaya na ang layl, ang gabi. Bakit kaya? Kaya ba natin gagawin na makabuo tayo ng gabi? Madilim? Baka sasabihin lang natin, oo, yung kwarto ko madilim. Pero ang katunayan po mga kapatid, yan ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wan nahar at saka ang umaga. Kapag nagiging umaga na po mga kapatid, hindi po natin kayang babalik ta rin na ang umaga magiging gabi. At ang gabi ay magiging umaga na rin. Baka may sasabihin natin, hindi, gusto kong magiging gabi, kaya ako ay matutulog sa umaga, babalik ta rin ko naman. Kapag marami akong trabaho, pahahabain ko ang umaga. Bakit? Kaya mo bang hindi pa ilawin ang araw? Oo. Mawawala ang kanyang liwanag. Ay sadyang hindi pa kaya. Magsasagawa ka naman ng liwanag kapag gabi. Ay, hindi na rin kaya. Hindi na rin natin kayang hindi pa sisikatin ng araw. Hindi magiging madilim. Kaya yan ay pinaniniwalaan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tanging siya lamang ang makakakayang gagawin. Wasyams wal qamar, kahit na rin yung buwan, ay sadyang hindi po natin kayang pailawin kundi kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wad-dalilu dhalika qawluhu subhanahu wa ta'ala, at ang kasabihan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Fussilat, na ito po ay tanging mababasa natin sa ika-27 na verses sa suratul Fussilat. Wa min ayatihi al-layli wan-nahar wasyamsu wal-qamar. Nandyan din sa surat Yasin. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Ang ibig sabihin mga kapatid sa Islam, itong gabi ay napakalaking palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya matulog ka man ng gabi, pagpalagay mo 5 oras, 6, pataasin mo na lang. Kapag ikaw ay nakatulog ng gabi, parang kakaiba na rin sa pagtulog mo sa umaga. Nakatulog ka naman ng kapareho na rin ng haba sa pagtulog mo sa gabi. Pero mas maganda pa rin. Mas masagana pa rin ang iyong pagtulog kapag ikaw ay nakatulog sa gabi.
Dahil mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Naba, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Ginawa namin sa gabi na kayo ay parang damit natin ang oras ng gabi. Parang damit natin. Ay, ibig sabihin kapag ikaw nakatulog sa gabi, talagang mapayapa talaga ang iyong saloobin. Kaya napakaganda. Kahit na rin ang simoy ng hangin ay napakaganda kapag gabi. Pero hindi na rin natin pwede naman na aalisin ang umaga. Dahil ang umaga naman mga kapatid sa Islam, napakalaki naman ang kanyang may pagbibigay sa atin, yung sunlight, energy ng umaga. Opo. Wasyamsu wal qamar. Pati na rin ang araw na ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi sa surat Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdirul azizil alim. Ang buwan at ang araw ay silang dalawa ay umiikot doon sa kanilang area na kailanman ay hindi po sila papalit. Ang buwan ay umiikot doon sa kanyang daerah, sa kanyang area. At ang araw ay ganun din mga kapatid sa Islam. Kaya ang ating mga scientist ang nakakaalam. Pero noong wala pa ang scientist, ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ipinahayag na ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala ang buwan na yan, ang araw, ang mga bituin na nasa langit. Okay? Naipahayag na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit ang pagsikat ng araw, pagsikat ng buwan, ay araw-araw po ay halimbawa ngayon, sumikat ang buwan sa oras ng 6:00 kaya. Halimbawa lang. Ay bukas naman sisikat naman ng, anong oras sisikat naman ang buwan? Sisikat naman ng 6:15. Mayroon silang gap every day na 15 minutes. Bawat isang araw, isang gabi ay sisikat siya ng nalalabi na 15 minuto. Ganun po ang pagsikat ng buwan na yan. Kaya hindi po kagaya ng araw. Halimbawa, sisikat 6:00 ngayon, bukas 6:00 na rin sisikat. Kaunti lang agwat na minsan madadagdagan. Pero ang katunayan po, ganun na. Hindi po halimbawa may agwat ng 5 minuto kada isang araw. Maliban lamang sa buwan. Dahil ang buwan mga kapatid, ay bawat isang araw po ay meron siyang agwat na 15 minutes. Madadagdagan naman. Madadagdagan naman kada araw na sisikat ang buwan. Kaya tayo ay naniniwala mga kapatid sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya lamang ang makakaya ng kanyang nilikha na ating nabanggit. Pangalawang question po mga kapatid sa Islam, ma ma'ana Allah? Ano ba ang meaning ng Allah? Oo. Ang pangalan ng ating Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, na ang kanyang pangalan Allah ay hindi mo pwedeng gawin na plural. Singular lang yung pangalan na Allah. Hindi po pwede. Hindi kagaya ng ibang mga pangalan na pwede natin gawing 2, 3, kagaya ng pangalan ng tao. Halimbawa, Muhammad. Muhammadun ay pangalan ng isang tao lamang. At kung sasabihin mo naman na Muhammadani, ibig sabihin nagtutukoy ng 2 pangalan. Muhammadun. Pero ang Allah, mga kapatid sa Islam, ay wala po kapareho na pwede natin gagawin. Na Allah, Allahani, bawal, hindi po pwede. Sa salitang Arabo na gawin mo. Awahun, ay mas lalong hindi. Kaya, sa Allah lamang na itinawag yung kanyang pangalan na Allah. Ang nag-iisang Panginoon ng sanglibutan, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang meaning po mga kapatid, ang Allah ay ma'nahu dhul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in. Ang ibig sabihin, ang Allah ay siya lamang ang ating sinasamba. Sa lahat ng kanyang nilikha, ay Allah lamang ang kanilang sinasamba. Lahat ng kanyang nilikha ay sumasamba sa Panginoon.
Oh, pati na rin ang hayop. Ang hayop, ang insect, kahit ang butiki, sumasamba. Walang nilikha ang Allah subhanahu wa ta'ala illa yusabbihu lillahi subhanahu wa ta'ala. Wala po tayong alam na tayong mga Muslim na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi po sumasamba sa Panginoon. Yun po ang ating pagkakalam tayong mga Muslim. Zul uluhiyyati wal ubudiyah. Ang pangalan ng Allah ay siya lamang ang tanging sinasamba. Maskin sa loob ng mundo, sa ibabaw ng mundo, kahit saan man, ay ang tanging Panginoon lamang ang sinasamba. Wal ubudiyat ala khalqihi, sa lahat ng kanyang nilikha. Nakikita man natin, hindi natin nakikita, kahit ang araw, kahit ang buwan, ang hangin, ay sumasamba. Kahit na yung mga kinatatukatan natin na kidlat. Innamar ra'du yusabbihu lillah. Katotohanan sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit yung mga kidlat, sila ay sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo pa kaya ng mga tao na pinaka-special na nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala. At mababasa natin doon sa Surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Katotohanan na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tao na pinakamagandang shape sa lahat ng kanyang nilikha. Bakit pwede mo bang pintasan ang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na tao? Sasabihin mo na sana'y magiging apat ang ating tainga, apat ang ating mata. Kung ano ang pagkalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, ganun na po. Ang ibig sabihin, hindi po natin kayang babaguhin. Kagaya ng mga ginagawa ng mga doktor ngayon, na minsan yung lalaki, ginagawang babae, yung babae naman ginagawang lalaki, yung mga kakaibang lalaki sa atin, nagpapabakla, gusto nila magiging babae. Yan po ay hindi marangal, mga kapatid. Kaya tayo ay tinoo. Ang ibig sabihin, kung ano ang nilikha sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, tanggapin mo. Tanggapin mo yung pagkalikha sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala in shakartum la'azidannakum wala in kafartum inna adhabi lasyadid. Kung kayo man, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay pinalawak, pinalaki, pinahaba ninyo ang inyong pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay wala ng dahilan na hindi ko kayo bibiyayaan ng marami dahil sa inyong pasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero dahil sa tayo ay tao, minsan po mga kapatid, ay hindi natin kayang magpasalamat sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang turo at ginagawa, kapag siya ay makagising sa kanyang pagtulog, ay ang binabasa po ng ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhin nusur. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala dahil ako ay muling nabuhay. Muling nabuhay. Dahil ang pagtulog po mga kapatid sa Islam ay kapatid ng kamatayan. Bakit naman kapatid ng kamatayan ang ating pagtulog? Akalain mo mga kapatid sa Islam, kapag ikaw ay natutulog, wala ka nang nalalaman. Kung ano ba ang dumaan, ano ba ang nangyayari, wala po tayong nalalaman. Noong kapanahunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may mga tao naman, sabi nila, paano ko naman hindi naman nalalaman kung ano nangyayari? Dahil may itinuro po ang ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag kayo ay mag-ablution, pagkatapos ninyong matulog, huwag po natin ipasok yung ating mga kamay sa nilalagyan natin ng tubig na ginagamit natin pang-ablution. Dahil sabi ng propeta, hindi po natin alam kung saan po nakahawak itong ating kamay nang tayo ay nakatulog. Baka sabi niya, ang ating nahawakan ay ang ating marumi na lumabas sa ating katawan.
Meron po hindi naniwala sa kanyang mga sahaba, kanyang mga kaliph. Sabi naman ng isang tao na ito na pasaway, dahil kahit saan po mga kapatid ay minsan meron tayong makikita at malalaman na pasaway talaga. Hindi na po ito mawawala yung mga taong pasaway. Kaya ano po ang nangyari mga kapatid? May isang nagbubulong sa kanyang kasamahan. Sabi na, imposible naman, hindi ko na malalaman kung saan makadapo itong aking kamay na dalawa. Pagkalipas ng ilang araw, siyempre, nakatulog sila. Sa kanyang pagtulog, siyempre, nakagising. Nang siya ay makagising, siya na po ay pupunta ng tubig at siya ay mag-a-ablosyon. Siyempre, sa ating pag-a-ablosyon, mga kapatid, una, hugasan natin ang ating kamay, magmugmog, magsingot, sa kanyang pagsingot ng tubig. Dahil siyempre, nakaabot yung kamay niya sa kanyang ilong ng kanyang singutin ang tubig. Meron siyang naamoy na kakaiba. Kakaibang pang-amoy. Naamoy na yung lumabas sa kanyang puwit. Kaya ano po ang nasabi na, saan nanggaling itong marumi? Saan nanggaling? Siya ay nagtataka na para siyang walang nalaman na lumabas. Ngayon, sinuri niya ang kanyang katawan. Ano ba, meron bang lumabas? Hinipon niya ang parte ng kanyang lalabasan ng marumi. Kaya ano pa mga kapatid na nangyari, doon ay nalaman niya na meron talagang lumabas na hindi niya namalayan. Sabi na totoo pala ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na minsan hindi natin alam kung ano nangyayari sa gabi na tayo ay natutulog. Kaya, yun ay pinananalamatan natin sa Allah subhanahu wa ta'ala nang tayo ay magising. Ngayon, pumunta siya kay Propeta Muhammad. Sabi na, Ya Rasulallah, ako po ay humihingi ng kapatawaran sa aking nasabi noong isang araw na ngayon ay natiyak ko na tama pala ang iyong sinabi na kapag tayo ay natutulog, wala na po tayong kaalam-alam kung ano ang nangyayari sa ating pagtulog, kung saan nakadapo ang ating dalawang kamay. Dahil sa ganun mga kapatid, siya po ay nagpapasalamat sa Allah, nagpapasalamat sa Propeta Muhammad na tama pala ang sinabi ng ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, ano po ang kanyang sinabi? Na para tayo ay maniwala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya na wama atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kung ano man ang ibinahagi sa inyo ng inyong propeta, tanggapin ninyo, kunin ninyo. Kunin po natin ang payo ng ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwag na tayong sasayang ng oras na pababayaan mo ko yung mga payo ng ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May mga tao na minsan, hindi pa pwede natin ilaganap dito ang Islam. Oo. Lahat ng sinasabi ninyo, kayong mga Muslim, puro na lang nasa Quran, puro na lang nasa Hadith. Ayon po sa aming pananampalataya na kaming mga Muslim, lahat po ay nandyan po sa Quran. Kaya may kasabihan sa Suratul Kahf, Ma lihadal Qur'ani la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Anong klaseng aklat? Anong klaseng aklat ang Quran? Na wala siyang iniwan sa pamamaraan ng tao, kundi nasa aklat na sa Quran. At kung ano ang hindi mo alam, ang Quran ay nagsabi, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Itanong ninyo sa nakakaalam kung ano ang hindi ninyo alam. Kaya ano mangyayari? Mauubusan ba ang kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi po. Tanging nagsabi ang Allah, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Wala akong naibigay sa inyo na knowledge, kaalaman, kundi konti lamang. Konti lamang ang aking naibigay sa inyo na kaalaman. Konti lamang. Kagaya rin ng ating pagtingin. Napakalawak ng naaabutan ng ating mata. Pero sa napakalawak na yun na naaabutan ng ating mata,
kung ikumpara natin sa kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay sadyang napakaliit lamang. Napakaliit lamang ang ating nakikita. Oo. Kahit pilik mata natin, hindi po natin nakikita. Yung malayo pa kaya? Minsan nakadilat lang yung mata. Pero mayroon ka pa rin hindi nakikita na yan ay binibigay natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na kaalaman. Kaya yun po, sumamba tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil yun lamang ang pinakamagandang layunin natin bilang tayo ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, dahil sa tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay li'ayyi shay'in khalaqaka Allah. Ano ba ang dahilan na tayo ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ano ba ang dahilan na tayo ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala? Baka minsan po mga kapatid, kung ano ang iyong nagugustuhan, yung lamang ang iyong paiiralin. Dahil ikaw ay kukunin mo na yung kagustuhan mo dahil mayroon tayong kagustuhan. Mayroon tayong kakayahan, lalo na yung mga taong mayroon pong malaking kakayahan, ay hindi na po maniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil mayroon na siyang kakayahan. Kagaya ng mga mayaman natin. Mula noong kapanahunan ni Moses, sino ba ang mga mayaman na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sino ba ang mga malakas na tao noong kapanahunan ng mga naunang mga propeta? Si Firaun, si Ramesses III, gaano ba kalakas ang kanyang power noon? Nako. Ang lakas ng mga tao noong kapanahonan ni Propeta Moses at sila ay nagsalig sa kanilang kalakasan na nilikha, binigay, biyaya sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tao noon, mga kapatid sa Islam, kapanahonan ni Moses alayhi salam, وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. Ang mga bundok ay kanilang ginagawang bahay. Yun na ang kanilang binubutasan, yung mga bato. Kaya, nandoon banda sa may Jordan, meron tayong maririnig, makikita, na bundok doon na puro bato, na hindi po kagaya ng bato sa atin sa Pilipinas, na wasak yung ating mga bato. Butas-butas, sira-sira. Yung bato doon ay napakalaki, isang bundok, isang bato lang yan. Kaya yun na ang ginawa nila na kanilang bahay. Kaya nasabi, وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. Ginagawa nilang bahay ang mga bundok, na ang mga bundok doon ay bato, napakalaking bato. Na yun na ang kanilang binutasan, ginagawa nilang kwarto. Dito sa atin sa Pilipinas, parang wala pa akong nakita na ganun, na makikita natin doon sa Wadi Musa, sa bundok ni Musa alayhi salam. Na doon po natin makikita sa may Jordan. At saka, ang mga tao noon kapanahunan ni Firaun, yung mga puno ng dates, kayo kurma, sa atin dito sa Pilipinas, yung puno ng kayo kurma, dates, alam natin ang kayo kurma na yung ang dates ay mas malaki sa puno ng ating mga niyog dito sa Pilipinas. Malaki. Parang laki o kasing laki ng minsan ay yung African oil. Na ipagbalagay natin, 1 taon, 2 taon na tumubo yung isang puno ng African oil. Binubunot yan ng 1 tao lamang dahil sa kanilang lakas na ibinigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil sa kanilang lakas ay hindi na sila sumamba sa Panginoon. Naiwan na nila ang pagsamba sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay nagsalig sa kanilang lakas na binigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya noong kapanahonan ni Firaun, siya ay nag-utos kay Haman, nasabi na, ij'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa. Dahil sa nakita ni Firaun na siya ay nagtataka, bakit nagsumasamba si Musa sa Panginoon?
Dahil ang claim po ni Firaun, mga kapatid sa Islam, Ana rabbukumul a'la, ako ang inyong dakilang Panginoon. Dahil siya ay makakayang pumatay ng tao. At ayon sa kanyang kasabihan, kaya niya rin bumuhay ng tao. Kaya kinuha niya yung 2 tao, ang isa ay pinalaya. Sabi niya, ito na, kaya kong bumuhay. At kanyang pinalaya ang isang tao na kanyang kinasusuklaman. Kaya kong pumatay. Siyempre, pinatay niya yung pangalawang lalaki. At nakita ninyo, sabi niya sa kanyang mga angkan, na aking pinatay ang isang tao at pinalaya ko ang pangalawang tao. Nasaksiyan ninyo ngayon na kaya kong buhayin at kaya kong patayin. Pero kung ipabubuhay naman sa kanya ang taong namatay, ay sadyang hindi niya kayang buhayin ng namatay. Iyong buhay lamang ang kanyang kayang patayin. Pero yung namatay, hindi pa kagaya ni Jesus Christ na kaya niyang buhayin yung namatay na. Pero si Jesus Christ ay kaya niyang buhayin yung taong namatay na ayon biizni Rabbi. Dahil sa binigay, pahintulot na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Isa ibn Maryam na wa'uhayyal mauta, na kaya niyang buhayin ang kahit ilang taon na. Ilang pong mga taon na ang nakalipas ay kayang hingiin ni Jesus Christ sa Allah subhanahu wa ta'ala at ipagkakaloob naman ng Allah subhanahu wa ta'ala na kaya niyang buhayin. Ngayon ibabalik natin, li'ayyi shay'in khalaqakallah, bakit tayo ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala? Anong kadahilanan at ano ang pangarap ng ating Panginoon na tayo'y nilikha bilang sangkatauhan? Ayon sa banal na Quran, mga kapatid sa Islam, khalaqani li'ibadatillah, ayyi wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Wala nang dahilan na tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, kundi tayo ay sumamba sa Panginoon. Kaya tayo ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala upang tayo ay magsagawa ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun po ang turo ng Allah subhanahu wa ta'ala na siyang ating mababasa sa Suratul Dhariyat sa 27-26 na bersikulo. Doon po natin makikita sa ika-56 na bersikulo na وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Wala nang dahilan na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga jin at saka mga tao. Pero ang mga jin, mga kapatid sa Islam, ito po ay inikubli sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala at kadalasan na pahayag ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sila ay nakatira sa ilalim ng lupa. Sa ilalim ng lupa sila nakatira. Kaya kung meron tayong makikita na may mga butas sa ilalim ng lupa, huwag naman natin sasabihin yung mga crab. Hindi po. Pero doon sila nakatira sa ilalim ng lupa. Minsan po sa mga bulubundukin natin ay meron mga kuweba at doon sila tumitira. Ganon po ang ginawa sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag nalapitan naman natin yung mga kagubatan, sila naman ay aalis, mag-transfer naman sila doon sa mga malayo-layong lugar upang hindi po natin sila madisturbo. Dahil ang mga jin, mga kapatid, ay nakikita niya tayo at tayo naman ay hindi po natin kayang tingnan ang kanilang pagkalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bihira lang sila nagpakita sa mga tao. Kadalasan po, mga kapatid sa Islam, sa 1,000 na tao, ay wala pong nakakakita sa mga ating mga kapatid na mga jin. Wala pong nakakakita sa ating mga kapatid na jin na yan ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala nang kagaya ng tao na rin na sila ay sumasamba. Sila ay sumasamba. Katunayan po, ang ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam arsalallahu ala thaqalain. Ang Allah subhanahu wa ta'ala po ay inutusan niya bilang messenger ang ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa 2 angkan. Angkan ng tao at angkan ng jin. Inutusan po ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sa dalawang angkan, angkang tao at saka ang jin. Nangyari noong kapanuhunan ng mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila ay naglakbay sa isang gabi. Nang sila ay maglakbay sa isang gabi, pagmalagay natin mula alas 8, naglakad ang propeta kasama niya ang kanyang mga kalips, mga sahaba. Sila ay pumunta sa mga kagubatan at nang umabot na ang malapit ng magiging kalahating gabi, ipagpalagay natin mga alas 10. Ayon sa ating oras, alas 10. Biglang nawala po ang ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lahat ng mga sahaba ay sila po ay nahirapan humanap kung nasaan ang propeta Muhammad. 4 ng sulok ng kanilang kinaroroonan ay sinuyod na po. Ang ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi nila nakita kung nasaan ang propeta. Nakapagtataka naman, sabi ni Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kung nasaan napunta. 4 na sulok na ating sinuyod ay hindi na natin makikita ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasaan kaya ang propeta? Nang malapit ng bubukas ang liwayway, ay ngayon, nag-adhan na po si Bilal. Nagtawag na ng Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sa hindi katagalang minuto, kung sa atin pa ngayon, minutes, ay biglang dumating ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang hindi man lang siya napagod. Hindi man lang siya napagod, na hindi man lang siya inaantok, hindi man lang siya nagutom, nauhaw sa kanyang pagkawala na ipagpalagay natin alas 10, alas 11, alas 12, alas 1, alas 2, alas 3, alas 4, 6 na oras na nawala ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, siyempre, ang mga sahaba naman po, hindi po kagaya sa atin na kapag ang leader natin, kung sino man na nawala, ay minsan po, kadalasan, diretso na yan na pagagalitan. Saan ka napunta? Pinagod mo kami, pinarusahan mo kami mula alas 10 hanggat ngayon. Hindi ka namin nakita. 4 na sulok nitong gubat. Sinuyod na namin upang ikaw ay makita, pero nasaan ka? Siyempre, ang mga sahaba, mga kapatid, napakalaki ang kanilang respeto sa ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung mangyayari kaya sa ating leader ngayon, kaya ba natin ang nakakayahan gawin ng ating mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dahil sa mga maliit lang tayo ng mga tao, karaniwang tao, ay napakaliit ang ating oras lang siguro. Baka kagaya ng nanay, papagalitan ng kanyang anak kung saan napunta. Isang oras lang na nawalay sa paningin ng nanay, tatay, sigurado papagalitan na yan kung nasaan ang kanyang anak. Pero ang mga sahaba, hindi po sila nagalit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ano ang ginawa ni Abu Bakar? Siya ay pumapalapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi naman nagtatanong, pero parang nagpapahiwatig na sila ay naproblemahan ng nasaan ang kanilang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggat sa naitanong ni Abu Bakar, Ya Rasulullah, medyo na natagal kaming humanap sa iyo. Mula ipagbalagay natin alas 9, kami nagkahanap kung nasaan ka, Ya Rasulullah. At ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, siya naman ay nagpahayag, nakita ba ninyong apoy nandoon sa kagubatan? Sabi ng mga sahaba, opo, lahat namin nakakita ng napakalinawag na apoy. Bakit? Sabi na, Ya Rasulallah. At nasabi ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mula nang ako ay mawalay sa inyong grupo, nandoon po ako sa bukid na nandoon sa napakalawak na liwanag ng apoy. Doon po ako. Dumating ang imbitasyon sa akin ng ating mga kapatid na mga jinn na ako'y pinuntahan nila dito sa ating kinaroroonan at
inanyaya nila ako upang ako ay magpahayag sa katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ako'y napunta sa kanila. Ganun pala sabi ni Abu Bakar. Kaya pala nag-alala kami sa iyo, ya Rasulullah, kay nandoon ka pala. Ngayon, pinahayag ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay inutusan ng Allah na hindi lamang sa tao, kundi pati sa mga jinn. Kaya ang ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakikita niya po ang mga jinn, nakikita niya ang mga syaitan. Kapag lumalakad ang mga syaitan ay nakikita po ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang ating propeta ay napakalawak, napakarami siyang mga payo na hindi po natin nalalaman. Kaya kapag sisikat ang araw ng magiging payo ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay tayo po ay magbasa ng kanyang mga surat. Tayo po ay magbasa ng kanyang mga dua na kagaya ng kanyang itinuro sa kanyang mga sahaba. Pero tayo ay dahil po sa kakulangan ng ating kaalaman, hindi po natin kayang ipagdua ang asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilayhi nusur. 3 beses yan binabasa ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marami siyang mga dua. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilayhi nusur. أصبحنا على فطرة الإسلام كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Yan ay mga dua ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang ginagawa tuwing sisikat ang araw, lulubog ang araw, ganun pa rin binabanggit, binabasa ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na unti-unti na rin natin pinapalabas kung sakali ay makukuha po natin na ating may sasagawa sa ating pamumuhay. Kaya ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Kung anuman ay ang ipinagkaloob sa inyo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siyang inyong ilarawan sa inyong pamumuhay, inyong gagawin. At kung ano naman ang ipinagbabawal ng inyong propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ipagbabawal na rin ninyo sa inyong mga sarili, sa ating mga anak, sa ating mga kapitbahay. At sana po ay may sagawa natin sa pamamagitan nitong ating TV, multimedia, inshallah. Kahit unti-unti ay sinasagawa po natin. Kaya yun po ang dua ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa sa kanyang doa ay asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilayhi nusur. Ay uri na rin ng kanyang pagsamba. Uri na rin ng ating pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng ating ginagawa mula tayo ay nakagising at tayo ay matutulog at lahat ng yan ay uri ng ating pagsamba. Bakit? Tayo pa ay natutulog, kaya isasagawa po natin, gawin natin ang ating niya, gawin natin ang ating attention, ilalagay po natin sa ating kaisipan na tayo ay natutulog dahil ibada. Bakit? Subukan mo 3 araw na hindi ka makakatulog. Hindi pa ikaw ay mahihirapan na rin, aantukin, walang lakas. Naisipin pa natin na tayo ay magtutulog, matulog para magiging malakas ang ating katawan, kondisyon ng ating katawan. Kaya napakalakas ang ating pagsasagawa ng ating ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ayun ang ginawa ng Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Wala nang dahilan na tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, kundi tayo ay magsamba. Ang ating pagkain ay para makapagsamba po tayo. Para masagana ang ating pagsambayang kapag tayo po ay nakakakain, hindi po tayo nagugutom. Sambahin mo ang iyong Panginoon halimbawa nang ikaw ay nagugutom.
sa loob ng 1 oras, 2 oras, 3 oras na pagsasamba. Baka mamaya mga kapatid, sigurado ko na ikaw ay, siyempre, mahirapan magsamba dahil kapag gutom ka, bawal na sumamba ka ayon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun po. Na sana po ay gagawin po natin ang kung anuman ang ipinag-utos ginawa ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya noong kapanahonan ng ating propeta, siya po ay pinintasan ng mga taong hindi po mananampalataya sa Allah at mananampalataya kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano po ang pahayag ng Quran? Pahayag ng Allah kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sinabi po ng mga taong hindi po naniniwala kay propeta, ma li hadha ar-rasul. Anong klaseng propeta yan? Ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'am. Siya ay kumakain ng pagkain. Wa yamsuna fil aswaq. At siya ay naglalakad, umiikot sa loob ng palengke upang kanyang suriin kung paano ang pamamalakad ng mga taong nagtitinda. Ito ba ay kagaya ng utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay maninda, magtinda ng tamang ipinagbibili, sa tamang presyo, na wala pong mga korupsyon? Ganun po ang ginawa ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi kagaya ngayon sa ating mga supervisor. Kapag sila ay umiikot, ay bihira ka lang makakita siguro ng supervisor na umiikot sa palengke na hindi siya kumukuha sa kanyang iniikutan. Ating propeta Muhammad po, hindi po ganun, mga kapatid. Kaya, ano ang ginawa ng ating propeta sa kanyang pag-ikot? Meron siyang nadaanan na ipagpalagay natin ang kanyang pangalan, yung pagkain na yun ay kamah. Kagaya rin ng mais sa atin, ang kamah na yan. Pero, napakasarap po ang kamah. Ano po ang ginawa ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid? Sabi niya, kaninong paninda ito? Sabi naman ng, siyempre, nagtitinda sa akin po, ya Rasulallah. Sabi niya, ito ba ay magandang paninda? Hindi ba itong mayroong sira? Sabi niya, napakaganda po ang aking paninda. Ngayon, ipinasok po ng ating propeta ang kanyang kamay sa ilalim ng kanyang paninda na kamah. Sabi ng propeta Muhammad, bakit nasa ilalim? Basa. Ibig sabihin, mayroon pong nasira. Ano bang sinabi ng nagtitinda? Ya Rasulallah, asabahu al-matar. Iyan ay natamaan ng konting ambon. Ay sabi na, bakit hindi mo binaliktad at makikita ng taong bumibili na mayroon palang hindi maganda na nangyari sa iyong paninda? Ibig sabihin, dapat na ipaalam mo yung aking paninda, mayroon pong hindi class A, hindi class B. Ibig sabihin, mayroon pong kasiraan. Ibig sabihin, hindi po pwede na tayo po ay mag-corrupt. Ibig sabihin, paninda mo ay pagpalagay natin 100 pesos ay gagawin mo 200, 300 pesos dahil sasabihin mo, ito ay original. Ito ang maganda kong paninda. Ito ang original. Ito ang the best na aking ipabibenta sa inyo. Kailangan po mga kapatid, kung mayroong kasiraan, ay huwag mo nang ikukubli. Sasabihin mo sa tao. Ibig sabihin, hindi po tayo magtago kung ano man ang mayroon kasiraan sa ating paninda. Kaya mga kapatid, ganun po ang ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ngayon po ay nalaman natin kung bakit tayo sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paano natin nabuo ang ating paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sana mga kapatid, kung ano man ang ating pagdududa na tayo po'y nagsasamba, ay baka minsan nagdududa na rin tayo mga kapatid, batang-bata pa man ako, kaya matatagal pa ako mamamatay. Hindi rin natin alam kung hanggat kailan po aabot ang ating
edad ang ating buhay na tayo po ay mamamatay. Na kapag tayo po ay mamamatay, mga kapatid sa Islam, ang ating mangyayari ay tayo po ay magsisisi. Kaya may kapatid may kasabihan, mga kapatid, na ang pagsisisi ay laging nasa huli. Repentance is always come at the last. Ang dapat po, mga kapatid sa Islam, ay hindi po natin hahayaan na lumipas ang mga taon, buwan, mga week na lilipas sa atin na hindi po natin may sasagawa ang ating pagsimba sa ating Panginoon Allah. Ipanalig natin ang ating kauluban na wala po tayong gagawin kung hindi paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala ng kagaya ng ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na kaya nilikha tayo upang tayo sumamba sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, sana po ay bago tayo mamamatay, pumanaw, ay makapagsambat po tayo nang magugustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating naisagawang pagsamba. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.